Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Inamin na Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, Chairperson Senadora Amy Marcos, na naging exhausted siya sa naging pagdinig kahapon. Ito'y matapos ang kabilat-kanan na testimonya at ebidensyang nakita't narinig niya mula sa mga Davaoenyo. So nito, mas gusto umano muna niyang magpahinga. But on the other hand, there remain certain members of the Senate who still want to hear from Mr. Anthony Abad. Maliban pa ron ayon kay Marcos, kailangan niya pang makuha ang hinihinging donor list na sa Minority Leader Coco Pimentel tungkol sa highly expensive na 55 million pesos na TV ad. Dagdag pa niya, may ilan pa silang kailangan makausap sa listahan na hindi nakapunta o tumangging pumunta sa mga naunang hearing. Hintay po kami kay Attorney Anthony Abad, among others, who is very, very important. He seems to be pivotal in this effort. Kasi nga yung pangalan niya nasa bawat form eh. Naniniwala si Camarines Sur 2nd District Representative Elroy Villafuerte na sumasalungat sa Interparliamentary Courtesy sa Kongreso ang nagpapatuloy na Senate investigation sa People's Initiative o PI para amyendahan ang konstitusyon. Paliwanag ng mambabatas sa isang bicameral setup gaya ng Philippine Congress, ang respeto, civility at decorum sa bawat miyembro ng dalawang kapulungan ay hindi nagpapahintulot na imbestigahan ang isa pang kapulungan. Tila nawawala na raw kasi ng decorum at pagbibigay ng respeto. Mababatid na idinidiin sa hearings ng People's Initiative sa pangunan ni Senadora Amy Marcos na ang liderato ng Kamara ay may direktang ugnayan sa PI. Samantala, para kina Villafuerte, Camarines Sur Solons Mix Villafuerte, Yoshi Anthony Horibata at Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan, ang pagpapatigil sa pagdinig ng Senado ay isang pagtitiwala sa isinusulong na Resolution of both Houses number 6. Ang problema dito, ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay.
Wala ang problema. Araw-araw, nakikita tayo. Punta Maynila, marami akong kaibigan, mga brad ko, mga classmate ko. Okay ang buhay natin. But suddenly, nandito yung People's Initiative. Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative manggaling sa tao. Dapat yan galing sa mga puro at doon sa barangay at doon sa DILG, ipasa nila sa syudad, sa probinsya at sa national office. Dito mga congressman, magastos, nagbabayad tayo, nag-usek-usek sa kwarta. Sige pamayad para People's Initiative. So, what is the motivation? Galing ba sa puso ng tao yung pinipirma niya? Hindi yung pinipirma yung petition para ito, kaming nagsipirma dito, pumayag na mayroong pagkaiba ngayon sa Constitution. Pirma lang, pati pera. Ano klase yung putang inang? Ganon na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka ganon, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga Luzon, pumunta na yan sa Mindanao, mag-declare na lang tayo ng independence separate. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? Ako naging presidente. Ako naging mayor. Ako naging congressman. Ang sinasabi ko sa inyo, putang ina. Coming from the statement sa bibig ng ating former president, di ba? Ang kwento kasi niyan, mga palangga, actually tipid ba yun ni Pangulong Duterte? Ang totoong kwento niyan, I don't know kung nasabi ko na sa inyo, na nakiusap si Senator Amy, I think I told you about it, na wag nang ilabas yung kanyang kapatid. I mean, na involved sa droga. Kasi, I think sinabi ko sa inyo, na parang sinubukan nilang ni Senator Amy na i-fix, when I say fix, na i-rehab, di ba? Ayusin yung kapatid niya na maging hindi na pulboronic or kasabwat ng mga pulboronic. Pero ano nangyari? Lalong lumala, di ba? Yung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na sinasama pa ni Coting Jr. ni Marcos Jr. ang isang nasakote na pulboronic na si Mark Anthony Sayarot. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang ligaya nila sa pulboron. So, napilitan si Pangulong Duterte. It's the same feeling nung Agosto of 2022 nang napilitan akong magsalita hindi laban sa mga ginagawa ng kahayupan ni Lisa Ahas Araneta Marcos. Diba? So ngayong araw na ito, napatunayan ko sa inyo na ang ngangabels ko dito ay hindi nagsasalita ng walang matibay na source. And the source, hindi ko sinabing siya directly ang source. Now, direct from Pangulong Duterte's pronouncement, statement, na kumpirmadong vangag si Marcos Jr. Kung ako niyan, magre-resign na ako. Kung siya ay hindi makasarili, eto lang yan. Nandoon si Senator Amy Marcos sa Davao. Akala ko magsasalta pa, pero siguro na-shock siya, hindi niya kineri. Kasi sabi ni Senator Harroco, magsasalta pa siya. So, ibig sabihin, kumpirmado na alam ni Senator Amy. Kasi hindi naman pupunta si Senator Amy at hindi pupunta sa rally na yon, sa support sa rally na yon, kung hindi niya inaayunan yung mga statement ni Pangulong Duterte. Kung hindi totoo o gawa-gawa lang ni Pangulong Duterte, bakit pupunta si Amy doon? At anyway, siya na yung nauna na nagsalta nung GIL prayer rally din, speech siya doon, nagdasal siya, na sabi niya, Panginoon, himukin mo ang natutulog kong kapatid. Diba? Sabi ko nga, kasi bangag. Right? Pobreng Pinoy. Thank you, Palangga. So, ano pang inaantay natin? It's the same panawagan ni Pangulong Duterte na ang mga military, mga polis, huwag ninyong hahayaan na magkaroon kayo ng ganitong gobyerno.
Sabi nga ni Pangulong Duterte, nakikita nyo yan, kayong mga AFP. Alam ninyo na si Marcos Jr. ay kumpirmadong polboronic, bangag, Coca-Cola, name it. Yung kabalbalan ni Lisa during May 9, noong time na nandiyan ako, yung pagyoyosi niya na akala mo adictus benedictus sa pati upos, kulang na lang lunukin niya. Iniwas ko ang camera ko. Kung ako ay may bad intention sa mga hinayupak na to, dapat doon pa lang nung May 9 ay nirecord ko na silang lahat dahil I can do that. Pero hindi yan ang intention ko dahil pinaniwala tayo para sa pagbangon muli. Pero ang bumangon sila lang. Ang bumangon ang mga smuggler, ang mga pulburon, paulit-ulit kong sinabi yan since 2022. Mga palangga, a few months after nilang maupo, mga palangga. And I'm glad Attorney Glenn Chong nandoon at isinawalat ang pakikipagsabwata ni Liza Ahas Araneta Smugs sa Smart Magic.